malaking sugat, masakit, at hindi katanggap-tanggap. Yan ang mga posibleng maging dahilan ng matagal-tagal din bago siguro bumalik kung kinakailangan pa ang magandang respeto, pagkakaibigan nitong ilang mga senador sa kasalukuyan. Ang tinutukoy ko po ay itong mga batikos na ginawa nitong si Alan Peter Cayetano ng pamimersonal sa kanyang kapwa mga senador. Alam nyo, hindi ho nakakalungkot, hindi ho dapat nangyari yung mga sinabi. Katulad ba sinabing aso, tuta, aso, yung ilang mga senador. Tapos sinabi rin na dalawang senado, Senate of the President at Senate ng Malacanang. Yan po ay tahasang pagyurak sa institusyon, kawalan ng respeto sa kapwa senador. Nawala na yung parliamentary courtesy. Okay? At yan po'y ginawa ni Senator Cayetano dahil siya may galit, dahil siya ay kung ano man ang nasa sa loob, at ginawa niya sa press conference at sa kanyang social media account. Kaya hindi pwedeng i-deny, hindi pwedeng ibaliwala dahil naging opisyal na pahayag. Hindi niya nagawa sa loob ng Senado, pero ginawa niya sa press conference, ginawa niya sa social media, so mas marami ang nakakita at nakarinig. Masakit po yan sa mga senador na tinukoy, tulad ng magkapatid na Tulfo, Erwin Atrapi, Senator Ping Lacson, at saka si Soto. At hindi lang yun, yung institusyon, yung kabuuan ng Senado, ang tinamaan yan at nasaktan galing sa isang senador na nawala na siguro ang kontrol, baka nawala din ang respeto sa kung ano man yung kanyang personal na naramdaman, pero mali yun. After all, senador ka, senador siya. Dapat siya yung nangalaga sa institusyon, nangalaga sa decorum ng mga pahayag o yung parliamentary courtesy. Pero sa kanya mismo nanggaling ang salitang kanto, salitang lasing, salitang puno ng galit, salitang puno ng paghihiganti, ay hindi po yan katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino. At hindi rin yan katanggap-tanggap ng ganong kadali sa mga taong kanyang sinabihan. Kaya nga sinasabi kong matagal, malaking sugat ang ginawa ni Cayetano sa aking personal na opinyon sa kanyang mga pahayag. Umabuso siya sa kanyang pagpapahayag at maaaring inabuso rin niya ang kanyang pagiging senador at hindi niya nirespeto ang kapwa senador at institusyon. Yan po ang aking interpretation at opinion sa nangyari niya. Walang personalan issue lang, pero na-personal siya sa kanyang kasamahan. Kung sinasabi niyang binabanatan din siya nitong kapwa niya senador, pero hindi po gumamit ng ganyang mga lingwahe si Lacson at magkapatid na Tulfo, si Soto at iba pang mga senador. Hindi po gumamit ng ganong mga lingwahe. Meron silang pagpuna o sinasabi, pero meron pa rin respeto. Pero si Alan Cayetano, na ngayon ay minority leader, ay kakaiba ang kanyang mga sinabi. Napansin niya ng maraming Pilipino sa buong mundo. Hindi lang ng inyong lingkod at hindi lang ng aking mga channel. Kaya nga, ginawa kong topic ito para lang po maipalaala na dapat may kontrol sa sarili. Dapat may respeto sa kapwa. Dapat may respeto sa institusyon. Kasi ang tatamaan dyan ay mamamayan, institusyon, at ang masisira yung mismong gumagawa, yung mismong nagsasalita ng wala sa lugar, wala sa hulog. Yan po yung aking interpretation dyan sa nangyayaring ito. Kaya asahan natin, kahit magkita-kita pa sila sa kanilang mga trabaho sa Senado, lalo na yung papalapit na impeachment trial, magiging iba po, body language mararamdaman natin yan. Magiging malamig ang dating ni Cayetano sa kanyang kapwa senador. Sino namang senador ang magiging mainit ang pagtanggap sa kanya after
nang siya'y sabihan ng mga below the belt at personal dahil lang nawala sa posisyon bilang Senate President. Nawala ang kapangyarihan na lahat naman yan ay temporary lang sa kasalukuyang sitwasyon kahit nung araw pa. Yan po yun. Kaya hindi ko alam kung paano makakabawi siya bang si Cayetano sa kanyang ginawang ito. Siya ba'y magiging plastic na lang sa Senado na magkukunwaring kaibigan at kinirespeto siya ng kasamahan? O kanyang ipagpapatuloy pagdating ng Senado ang kanyang walang humpay na paninira sa kapwa senador at sa institusyon? Yun ang aabangan natin. Kasi marami siyang sinabi sa press conference at social media hindi naman nakarecord sa Senado. Pag sa Senado ka nagsalita, sa komite o kaya sa plenary, nakarecord yan. At dyan, natural, hindi naman palalampasin ng mga senador, kapwa niya senador, kung may nakikita silang maaaring dapat sagutin. Hindi katulad sa social media. Sagutin man o hindi, wala yon. Kasi hindi naman nakarecord yan. Hindi opisyal na record yan sa institusyon ng Senado. Kaya magkaiba. Yan ang ating aabangan. Yung tapang ba ng mga pananalita below the belt na ginagawa ni Cayetano sa kanyang kasamahan? Kaya ba niyang gawin ng personal at harapan sa Senado? Sa kapwa senador? Yun ang tanong. $1 million question kung kaya niya. Pag kinaya niya yan, bibilib ako sa kanya. Pero pag ginawa niya yan, maraming papatol sa kanya. Yan ang aking paniniwala. Tandaan niyo sinasabi natin. Hindi ko sila pinag-aaway. Ibinibigay ko lang yung karapatan nila. Karapatan din ng taong bayan. At limitasyon nila na dapat hindi nila nilalampasan. Diba? Para maging karespeto at kapanipaniwala. Lalo na ang mga senador-elect o senador ng bayan, national official ng bansa, nasa opposition administration, lalo na kung ikaw ay nasa oposisyon, dapat constructive lang criticism ang dating, wake up call ang mga dating. Pero pag na-personal, isipin mo sabihin tuta, aso, Senado ng Malacanang, sunod-sunuran sa Malacanang. May sinabi pa nga siya doon sa iba na tinakot daw yung mga senador. Hinaras lang daw yung mga senador, kaya sumama sa majority, di ba? Parang ang tingin nila doon sa mga senador, walang sariling pag-iisip, walang sariling pananaw. Kaya hindi talaga matatanggap ng iba yan. Kaya ako naniniwala, hindi ko nang pinangunahan sarili kong observation at opinion. Yung magkapatid na Rapi at Erwin Tulfo, hindi yan basta-basta mapapalampas yung ganyang ginawa nila. Lacson, tsaka si Soto. Pati si Escudero, lalo na si Villanueva, na kung ano pang mga sinabi nila. Hindi talaga tama eh. Naku, Senador Alan Peter Cayetano, walang personalan. Magbago ka na. Nakakahiya na eh.